Please do not disclose the name of the resort sa oras na ito po'y masasama sa isang regular episode. Just call me Lay. Ikikwento ko lamang po ang nangyaring ito nung ako ay nagtatrabaho pa lamang sa isang real estate company sa Makati. Every year ay meron pong company outing kami at nung 2023, ang napili po nila ay ang isang liblib na resort sa Batangas. As in, mga selected na sasakyan lamang po ang pwedeng makapasok, kaya yung bus na nirentahan po ng buong kumpanya ay naiwan lamang sa may parking lot na kung saan ito ay along the highway, habang yung mga private cars naman po midway lamang yung naabot. Kailangan pa po namin kasing sumakay ng jeep para makarating sa mismong resort. Wala ka naman talagang maipipinta sa resort na iyon, Sir Red. Malaki siya, although talagang mahahalata mong luma na. Hindi rin po well lighted yung hallway. Katabi po ng room namin is yung room ng teammates din namin, so bali 4 kami sa isang room. Super ayos and organized talaga no first day. May team building pero hindi na kami sumali since may work from home kami at wala ring masyadong kakilala, kaya ang nangyari, natulog na lamang kami matapos naming magkwentuhan sa kwarto. May island hopping sana pero hindi natuloy dahil malakas daw po yung alon, kaya ang sabi ng management, pwede daw itong ituloy kinabukasan na ng umaga. Kaya nag-decide kami na hindi na rin sumama dahil gabi na kaming nakatulog. Nag-party pa kasi pagkatapos ng isang programa. Kinabukasan, nagising kami ng roommates ng 11 AM dahil 1 PM daw ang check-out. Isa-isa kaming naligo hanggang sa ako na yung pinakahuli. So habang nagsa-shower ako, dito nga may narinig akong kumakanta sa kabilang kwarto. Sigurado ako, Sir Red, na hindi sa amin nanggagaling dahil naririnig ko yung 3 kong katrabaho na nakikwentuhan sa labas. Sa isip-isip ko, teka, ang ganda naman ng boses nun ah. Sino kaya to sa mga ka-team ko? Medyo malakas pero hindi ko naman maintindihan yung lyrics. O baka hindi ko rin po alam yung mismong kanta. Pinatay ko pa nga yung shower para sana'y madinig ng maigi, pero talagang hindi ko maintindihan yung winiwika niya. Paglabas ko ng banyo, agad akong nagtanong sa mga kasamahan ko kung naririnig rin ba nila yung kumakanta. Ang ganda kasi nung boses. Pero ang sabi nila ay hindi daw. Nang matapos na kaming mag-ayos, lumabas na kami para katukin yung mga nasa kabilang kwarto dahil baka maiwanan na kami ng bus. Sakto namang dumating sila ng sunod-sunod galing sa labas at basang-basa pa. Oh, kanina pa namin kay kinakatok. Akala namin ay tulog pa kayo. Sabi nung isang katrabaho ko. Ah, hindi. Sumama kami sa island hopping kanina. 8 AM kami nung umalis. Ba't di kayo sumama? Napaawang ang aking bibig sa sinabi nila at hindi na rin nakasagot sa tanong na yun. Wala palang tao sa kabilang room kung saan ko nadidinig yung kumakanta. Sino pala yung nadinig ko kanina? Hanggang sa ngayon, Sir Red, ay talagang isang misteryo para sa akin ang nadinig kong kumakanta na tinig ay babae. Ako po si Honey. Ito na po ang ikalawang story ko na naisend sa inyo
And sorry kung ngayon lamang po ulit ako nakapagsulat after 2 years. Yung una ko pong kwento ay yung tungkol doon sa naganap sa akin sa sleeping lounge nung call center na ibinahagi ko pa po noong October 2021. By this time, ikikwento ko naman yung horror experiences ko nung ako ay bata pa lamang. 30 years ago ay grade 1 ako. Ang unang bahay po namin ay isang typical na stilt house sa Pilipinas. Sa southern part ng Cebu po kami nakatira noon. Sa silong namin ay merong sampayan ng mga linabhang damit, so yung mga sinampay na hindi totally natutuyo sa labas ay sa silong na sampayan na po namin isinasabit. Isang gabi noon, dakong alas 7. Nakagawian na po kasi namin na kada Friday meron kasi yung mga palabas sa TV noon tungkol sa mga superheroes. So pinagsabihan kami ng mga kapatid ko na kunin muna yung sinampay sa silong or else hindi daw kami iaalaw na manood ng TV. So ako yung naka-assign na kumuha ng sinampay sa Biyernes na iyon. So nung kinukuha ko na yung mga sinampay sa baba, meron po akong nakita mula sa peripheral vision ko. Black lady na nakasuot ng pulang bestida. Pinilit ko itong iwaksi pero hindi ko po talaga nakayanan. Ang ginawa ko ay tinitigan ko ito at para nga po akong naging estatwa. Hindi ako makakilos. Sinubukan ko nga po na magsalita ng kahit isang salita pero wala pong lumabas. Sa katunayan, sinisigawan ko na nga si Papa. Gusto ko na hawakan niya ang aking kamay at ako ay hilahin mula doon dahil parang habang nakatitig yung black lady sa akin ay para talaga akong naiistatwa. Nginig na nginig talaga ako sa hilakbot. Pinuntahan ako ni Papa at doon lamang ako nakaiyak ng sobra-sobra. Sinabihan niya na lamang ako na pumunta sa itaas at siya na ang kukuha at magtatapos ng mga sinampay. Sinunod ko siya at nagtungo nga ako sa kwarto namin. Pag-akyat ko doon sa Red, nakita ko na naman po yung black lady na yun. Naroroon pa rin siya at nakatayo at para talagang nang aasar at ganun pa rin ang ekspresyon niya. Para nang tinatambol ang aking dibdib noon at yung para bang aatakihin ako any moment. Very ironic talaga, Sir Red, na sasabihin kong black lady siya pero nakakulay pulang bestida. Dahil yun talaga ang nakita ko. Bukod pa roon, ang tanging nakikita ko lamang kasi ay para siyang nakabelong itim pero yung mga mamula-mula niyang mga mata ay nakikita ko. Ang balat niya ay parang sunog kaya tinawag kong black lady. Ang suot niya ay may halong kulay itim din na animoy sinunog na damit. Pero mababakas mo talaga ang pagkapula ng ilang bahagi ng kanyang sinuot na bestida. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin malilimutan ang eksperyensya kong ito at naniniwala ako na tunay sila. Sila ay naririto lamang. Tanging mga sensitibo ang mga sixth sense na mga katulad ko marahil ang pinagpaparamdaman nila. May sabi-sabi nga din sa amin na ang lugar daw kung saan nakatayo yung bahay namin ay dating gate papunta sa isang sementeryo dati. Meron nga din pong isang beses nang umuulan noon. Hindi ko mawari kung guni-guni lamang pero talagang maraming tao akong nakikitang naglalakad sa silong ng bahay namin. Bukod pa doon, Sir Red, ang katotohanan
na nadidinig ko ang mga yabag nila. Ito lamang po muna yung ibabahagi ko. Maraming salamat sa bumubuo ng iyong YouTube channel, lalong-lalo na sa kasama ko sa work, ang Pinoy Horror Radio The Podcast. Sa lahat ng admin at lalong-lalo na sa inyo, Sir Red, labis po ang pasasalamat ko for making my dull moments exciting. Ako nga po pala ang horror addict ng Australia. Scarily yours, Honey. Maraming salamat nga po pala sa pag-feature ng isa kong kwento tungkol sa lolo ko na nagpakita sa akin nung ako ay bata pa. Ako po ay nasa kolehiyo nang mangyari na mga panahon na iyon. Ako po ay mahilig talaga makipagtelebabad. Kahit sino po talaga ay kinakausap ko, lalo na noong mga panahong yun kasi ay wala din naman akong boyfriend. Usong-uso pa nga noon yung call waiting. Nag-subscribe kasi si mama kasi ayaw din niya na nagbibisi yung linya ng phone namin. Mag-aalas 12 na iyon ng hating gabi at meron pa rin akong kausap. Hanggang sa bigla pong may nag-beep. So konting background lang. Wala akong lampshade sa kwarto. Nakabukas lamang ng bahagya yung door ko at yung dilaw na bumbilya ng hallway lamang ang nakakapasok at tanging liwanag ko doon sa loob. So nag-beep yung phone dahil may call waiting. Pagsagot ko, si tita ko ba or kasambahay ng kapatid ng lola ko yung tumawag dahil hinahanap nila si nanay ko. Ang sabi ko ay tulog na kasi oras na rin ng gabi. Sinabi lamang niya na ipaabot ko daw kay nanay na namatay na si Lola Babe. Agad ay binaba niya yung telepono kaya hindi ko rin talaga sure kung anong ginagawa or nananakot lamang ba siya. Kaya ang tanging naisagot ko lamang po ay, okay. Lahat yata ng katapangan na meron ako talagang nagsibagsakan. Bumaba ako at nagpunta sa kwarto ni na mama at sinabi ko nga yung balita. Ito naman pong isang kwento kong ito ay somehow related sa second story ko kasi pareho yung pagbabalita sa isa pang kapatid ng lola ko pero 2 or 3 years yung pagitan at ito ay tungkol sa kanilang kamatayan. Pero this time, ibang oras ko na na-receive yung tawag. Umuwi ako galing ng school nung araw na iyon, bandang 4:00 pasado ng hapon. Binuksan ko na yung gate. Naglalakad ako habang hinahanap yung susi sa garahe. May ka-text din kasi ako noon kaya hindi ko ma-focus kung saan ko hahanapin yung susi. Nang malapit na ako sa pintuan at pahawak na ako sana para buksan yung screen door, nakita ko po talaga na bukas na yung pintuan ng bahay namin. Napasugod ako sa bahay ng tita ko na nasa kabila lamang at agad-agad ay sinabi ko sa kanya kung bakit naka-open yung door namin. Agad akong pumasok din sa bahay ni na tita at nagtanong pa kung naroroon na nga ba si nanay sa bahay. Sabi niya ay wala naman daw tao doon at ako pa lang ang dumarating. Hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan ko noon, Sir Red. Isinama ko tuloy siya sa bahay namin nang bigla-bigla ay nag-ring yung telepono. So sinagot ko at sa pagkakataong ito, kasambahay naman ng lola ko yung tumatawag. Hinahanap na naman si nanay at tulad ng dati, sabi ko ay wala pa at nasa upa. Pero ipaabot ko naman daw sa kanya ngayon na namatay naman si Lola Luz. Nang mabanggit ko nga din ito sa aking tita, doon niya nasabi bigla na hindi kaya si Lola lamang daw yung nagbukas ng pinto ng bahay namin
at sa wari niya'y nagpapaalam. Nagkatinginan kaming dalawa at dahil nga mas duwag pa sa akin si tita, bigla-bigla siyang kumaripas ng takbo sa labas ng bahay namin, kung kaya't naiwan akong nakatayo sa gitna ng sala na hindi nakakagalaw. Pero dahil sa wala akong choice, nagdasal muna ako at pagdakay, kumilos papalabas ng bahay. Yun na po yung pinakahuli na may na-receive akong tawag tungkol sa namatay na pamilya namin. Kasi mula noon na hindi na rin ako nakikipag-telebabad. Naaalala ko rin si Red sa same room ng bahay. This time ay nagtatrabaho na ako. Sa sobrang pagod ko dahil nga sa graveyard shift sa isang call center na pinagtatrabahuhan ko, ay natulog ako nung day off ko. Bibihira na lumalim yung tulog ko pero nagulantang ako dahil meron po talaga na mariin na kumalabit mula sa ilalim ng hairline ko hanggang sa slight na itaas ng likod ko. Nagulat ako at natakot at the same time dahil ako lamang ang mag-isa sa kwarto. Yung kwarto ko ay nasa taas kasi ng bahay. Hindi talaga ako tumayo o nag-attempt na alamin o lingunin kung sino o ano yun. Basta't pinilit ko na lamang talaga na panatilihing nakapikit ang aking mga mata at matulog muli. Hanggang sa ngayon ay wala pa rin pong nakakaalam sa istorya kong ito. Hello po sa inyong mga solid HTV positive listeners. It's me again, Buding of Kuwait. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang karanasan ko po dito sa pinagtatrabahuhan kong lugar sa Middle East. Dito po kasi sa bahay ng amo ko sa Kuwait, nangyari itong experience kong to. Ito po ay naganap nung first year ng pag-i-stay ko dito at isang ordinaryong hapon lamang iyon at saktong uwian ng dalawa kong alagang teenager. Pagkatapos kong i-ready at ibigay yung lunch nila ay nagligpit na rin po ako. Nakagawian na nila na after ng kumain ay kanya-kanya na po ng pasok sa kwarto para mag-afternoon nap. Sa sobrang tahimik ng bahay at lamig ng AC ay talagang hihilahin ka sa kama. Mapapapikit ka rin agad at makakatulog na. Kasunod po nun ay tila nasa isa na akong sitwasyon na hindi ko naman po mawari o matiyak kung panaginip o totoong nangyari. Bigla ko po kasing naramdaman si Red na may kumakalabit sa akin na para bang nanggigising. Since 1 year na nga po ako dun, nasanay na rin ako sa kilos ng mga alaga ko. Yung ganong klaseng pagkakalabit kasi si Red ay parang ganon na ganon yung panganay na alaga kong babae. Hanggang sa may naririnig na rin po ako na patakbo-takbo sa hallway mula sa sala hanggang sa kwarto na palagay ko ay may gising sa mga alaga ko. Pero ang kasunod ay nakaramdam ako ng parang eerie feeling. Iminulat ko ang aking mga mata at kadiliman lamang po ng kwarto ko ang bumati sa akin. Nakakapagtaka pero hingal na hingal ako na wari po'y nagtatatakbo o nagjogging ako ng ilang kilometro. Nakuha ko pa rin po na i-compose ang sarili ko at makiramdam kung may gising o tumatawag sa akin, pero sobra talaga ang katahimikan. To the point na yung tibok ng puso ko ay nadidinig ko na rin. Yung hingal ko rin at yung tinig din na nagagawa ng aking bibig ay naririnig ko. So kahit may kaba ay nagbukas ako ng kwarto at sumilip kaliwat kanan doon sa hallway. Pero wala pong tao. Hanggang sa maya-maya pa'y
Nagulat ako dahil bumukas yung main door at yung alaga kong panganay na akala ko na nanggigising sa akin kanina ay kapapasok lamang. Tinanong ko siya kung ginigising ba niya ako o kinakalabit pero ang reply niya ay hindi. Nagtanong din ako kung siya ba yung naririnig ko rin na tumatakbo at yung sa kanya din ba yung yabag at sagot niya ay hindi. Bakit daw naman siya tatakbo? Sa tingin ko naman si Red ay hindi siya talaga nagbibiro. Nagtaka pa nga siya kung bakit ako nagtatanong ng ganoon. Sinagot ko na lang na baka na naginip lamang ako na may gumigising sa akin. Sumakit talaga yung ulo ko nung time na iyon, Sir Red. Bukod sa kaba at may halong hilakbot, ang mas nagpasakit sa ulo ko ay yung kakaisip kung gaano katotoo iyon dahil parang hindi po siya panaginip. Tinanong ko rin nga po yung bunsong alaga ko pero ang sabi niya ay hindi rin siya. Kaya sino o ano ang gumawa nun? Nais ko rin pong i-share sa inyo ang isang premonition sa panaginip ko. Late ko na din pong nalaman ang reason kaya ako na naginip ng ganoon. It was August of 2023 na naginip po ako na nasa compound po namin kami kasama si tita at parang may nagaganap na meeting. Kasi nagkikwentuhan tapos nagme-merienda hanggang sa inutusan niya ako na manghiram ng walis tingting. Sinunod ko po yung utos niya kung kaya't nagpunta ako sa likod bahay. Nakita ko nga po doon pagpunta ko sa likod ay ang kapatid ni tita na babae. Sa kanya po ako nanghiram ng walis. Ito pong tiyahin kong ito ay yumao na rin po. Itinuro niya sa akin kung nasaan yung hinahanap ko. Sumatapos ko nga po na kunin yung inuutos sa akin ni tita ay nagbalik na ako doon sa bahay ng kamag-anak naming isa. Doon ay nakita ko rin si Lola. Ito pong si Lolang ito ay patay na rin po. Niyakap ko daw siya pero nagtataka siya dahil hindi niya ako makilala. Tinatanong niya ako kung sino daw ako. Nagtungo na lang ako sa bandang sala ng bahay. Andun naman yung isang kapatid na lalaki ni tita na siyang nag-utos sa akin na humiram ng walis tingting. At yung isang pinsan nila na lalaki ay nakita ko rin at ito po sa totoong buhay ay patay na rin. Basta't nagkakayayaan sila na mag-inuman. Ganun lang yung mga naganap na eksena hanggang sa nagising ako. Naiiling ako habang hindi makapaniwala na kung bakit sa panaginip ko ay nagsama-sama yung tatlong namatay na kamag-anakan ko at na-encounter ko talaga ng harap-harapan at nakausap ko pa. Wala po akong pinagkwentuhan muna ng panaginip kong iyon kahit madalas din naman ako na nagbi-video call sa amin sa Pilipinas. Nung panahon na iyon kasi yung tita ko na ay nag-utos sa akin na humiram ng walis tingting ay nag-undergo pala ng operation sa hinlalaki sa paa. Pinutol daw po ang bahaging iyon ng kanyang paa dahil sa komplikasyon sa diabetes. Nagkataon na nagagamot na rin daw siya noong time na yun. A week after kong mapanaginipan iyon, August 13, bigla po akong nakareceive ng chat mula sa anak niyang panganay at sabi wala na rin daw ang kanyang ina. Hindi na daw po inabot sa center at hindi na din daw po na-revive. Doon po biglang pumasok yung lungkot at kasabay nung inanod yung alaala ko nang minsan akong managinip tungkol sa kanya. Sa lugar po namin, and I don't know kung ganito rin po sa inyo, naniniwala kami na bawal magwalis gamit ang tingting kapag may lamay.
Samantalang doon kasi sa panaginip, siya yung nag-utos pa sa akin. Doon ay narealize ko na baka isa itong way niya sa pamamaalam. Hindi rin kasi kami nagkita na after ng mag-OFW ako at legit na malayo talaga ako sa kanya. Di na kami magkakasama sa mga piyestahan, lalong-lalo na sa pamamasyal, at wala na rin magyayaya sa akin kapag gusto naming magbaraha. Yun po kasi yung nagiging bonding namin nung siya ay buhay pa. Bukod sa kalungkutan at realization na hindi ko na siya makikita, ang ginagawa ko na lamang po dito ay palagian kong isinasama siya sa aking pagdarasal. Sa uulitin, Sir Red, ako pong muli si Buding Yap, isa sa mga solid HTV positive ninyo tigapakinig dito sa Kuwait.